So ayan, marami po tayong available no na quail eggs at under revision pa rin po yung mga prices po natin dito no. Yung mga price po ng products po natin is pino-post ko naman po no. Pino-post ko naman po kapag nagbabago ganyan no. At dalaw tayo dito. Gusto ko makita yung kalagayan ng mga manok. Wala ba nag-aaway-away? Mukhang wala naman. Ito yung mga lalaki natin, no? So sana dito pa rin sila hanggan. No? Ayan, hindi na mawawala tong mga oriental sweaters po natin dito. Napangako ko po 'yan, no? Hanggang madedo na tayo, no? Hanggang madedo na tayo. Dito na sila mag-i-stay, alright? Ang daming itlog, oh. No? Mamaya na yan. Yan, no? At at least babae lalaki magkakasama na rito, no? Ayan, no? Tapos si Hazel Boston natin na lang yung nakawala. No? Gusto ko na nga rin itali rito eh. Para at least hagis-hagis na lang, no? Hagis-hagisan na lang ng pagkain. Ayun, ang daming itlog. Tara kunin natin. Kasi ano eh. Yan. Kunin natin. Ayan. Kesa mabasagan tayo. Mahirap. No? Doon din sa taas. May mga nakikita ako. Ayan o. May mga nakikita ako. Ayun o. 2, 3. Apat. Okay. Wala na dyan. Wala. Okay. 4. Lagay natin dito. No? So may na tayo dyan. Manguha. No? Gusto ko lang is kumustahin dito. At mamayang gabi tayo maglilipat ng mga pugo. No? Ayan. Yun nandirito, malapit na rin natin pakawalan to si Hazel Boston SBR Tornado natin. Ito rin, Hazel Boston SBR Tornado. 2 lalaki to. Ayan o. Gaganda. Oh. So yan. Ayan, nag-aaway-aaway sila o. Ayan. Yung mga siga, yung mga lalaki natin. Makikita natin kung sino ang pinaka ano diyan, alpha, no? Darating yung time nito na mag-aaway-away rin po tong mga to, no? Dahil mataas po ang dugo ng Texas na sa kanila, no? 75% na ng dugo nila is game foul talaga, no? 25% asil na lang sila, no? So yun, nag-decide na po ako na idadala na natin dito yung mga alaga natin. Either dito sa brooder or dito sa grower po natin. No? Ayan o, grower natin. Okay? Para at least dito na lang tayo kuha ng itlog, no? Gagawa po ako nung pangkuha ng itlog. Pansalok, parang ganon. Yung sinasalok na ganon. No? Dito na sila. Nga lang paglilinisan to, napaka-challenging po talaga. No? Pag maglilinis na napaka-challenging. Dapat hindi ko na pinalagyan ng ganyan kay Boss Mar eh. Buhangin na lang dapat eh. No? Buhangin, no? Yung ganyan no, hindi na natin pinalagyan ng ganyan, no? At para at least relax ang ating mga pugo, no? So iniisip ko kung diyan ilalagay or dito po, no? Yan. Para at least kapag tayo po ay magigising ng umaga, rekta dito na tayo muna. Or depende, kung umuulan po, unahin natin sa labas, no? Ganun po, no? Para minsanan lahat, no, ang asikaso. Tapos gusto ko magkaroon ng simple station doon na may mga feeds na. No, parang hindi na tayo pasok ng pasok dito, na kukuha tayo ng feeds dito. Punta na naman doon, no?
sa mga sisiw doon na nasa brooder. Kukuha na naman tayo dito, doon na naman sa mga kawala natin na manok, no? Gusto ko ma-minimize po yung pagpunta-punta rito. Ngayon iniisip ko kung paano. Ayan. Wala na. Halos isang araw na lang rin po yung ating bakasyon, no? Dahil Monday magre-report na rin kami, no? At let's see, no, kung paano style naman ng ano, no. May pa bakasyon pa Pero di ba? Pero interrupted na po siya, no. Meaning pag kailangan ng teacher, pupunta na po sa school, ganun talaga, no. So, yun. At yun, no, nagpapasalamat ako kay Sir Bong Danog, no. Siya ang isa sa nakakaintindi ng mga memo po talaga. At hindi lang basta naiintindihan, sinusunod at pinapatupad niya sa school po niya, no? Nakakapagtaka, no? Nakailang mga memo na yan, iba-iba yung interpretation. Grabe, ang hirap bang intindihin, parang ganun, no? Isang upuan nyo lang yan, tatalino naman ng mga, di ba? Mga nasa taas natin, di ba? Kapag taka, iba-iba yung interpretation, no? At yun nakakalungkot, no. May mga ano talaga, no, may mga memo talaga na kanya-kanya intindi, no, ang ating sangkatauhan. All right? So hindi ko na ganong iniisip 'yan, basta Monday report, June 8 pasok, turo. Yan, pipilitin natin na hanggang makakaya natin na magturo talaga ng kahit na masama pakiramdam natin, no. Pero yun nga lang, nangingibabaw sa akin kasi yung health ko talaga. Yung kung mamatay sa school, no? Mamatay ka, bibigyan ka na ng bulaklak ng isang gabi, kinabukasan may kapalit ka na, no? Tapos yung mga maiiwan mong obligasyon dito, sinong gagawa? O, di ba? Alangan naman yung sila na mga number 1 na hindi nakakaintindi sa sitwasyon ng tao. Mabuti sana kung gano'n, di ba? No, mabuti sana kung gano'n. Yung dito na sila titira. Mga naiwang ko obligasyon, gawin nila. Lalo kay mama, di ba? Hindi naman gano'n ang mangyayari. Hindi naman gano'n, no? So ako hindi ko na ganong iniisip po 'yan, no? Mga issues lalo sa Pilipinas, focus po ko talaga dito po sa ating mga pugo, no? Dito ako nagfo-focus talaga. At ito yung bubuhay sa atin Maliban sa sahod, ito yung bubuhay din talaga sa atin, no? Ayan, no. Alright. So kitang-kita na mga lalaki at babae diyan, boy. Opo, kitang-kita na, no? Kaya yun, no. Ayusin natin yung breathing style natin, no? At baka dahil mahina ang similya dahil kulang sila sa vitamins. Kasi nga naman, nakakatamad yung papunta-punta ka doon, no? Tapos doon ka mag-aasikaso, tapos babalik na naman dito, kukuha ng feeds, no? Gusto ko, dito na lang sila. Mamaya tayong gabi, mag-transfer para relax po sila, no? Relax sila. Plan ko nga is 25, 25, 25, 25 Nga lang iniisip ko kung saan natin ilalagay yung 25 pieces natin na papisa. Hindi naman sila pwede dyan sa grower natin. Dahil maliliit pa, lulusot pa yan, no? Lulusot pa sila, no? So, yun, isipin natin, isiping mabuti. Ayan, no, binuksan ko rin po yung incubator natin, no? At para at least gumagana pa din sila, no? Gumagana, no? So, yan na lang gagamitin natin, no, sa incubator natin. Itong mga DIY incubator natin, backup as brooder na lang yan. Ganun na lang po, no? Backup as brooder na lang siya. Gusto ko nga rin ilagay yan sa isang lamesa na mahaba. Dito sana, Ayan, dyan, no? Para pagkapisa, rekta po sila dyan, no? Sa brooder, kahit mga 1 day sila dyan, no? Tapos, ganun na naman, no? Lipat na naman dito sa grower, no? Sa brooder na ito. Tapos sa grower po natin, no? Ganun po ang plan ko talaga, no? So, yan bukas
parang considered as last day na rin ng free time natin eh. 'Di ba? Parang considered as last day na rin. Wala na, nakaugalian na yan eh. No? Mga nasa taas, wala naman. No? If you don't want the system down, then get out or then resign, parang gano'n. Kaya hindi nagbabago yung sistema. Kaya hindi nagbabago yung sistema. Sa akin po dito sa Manukan, tsaka sa Puguang ko. No? Kapag may dumalaw po rito at nagsabi na, sir, yung ganito parang hindi yata, parang mali yata, parang ganito yata. Mas maganda yata yung ganito. Nire-reconsider ko. No? Kaya we come up with this idea, with this setup dahil sa collective, no? Advice na nanggagaling po sa mga breeders na dumalaw po dito sa ating Manukan. Yes po, marami pong dumadalaw dito, nagpapa-schedule minsan, no? Hindi ko lang bina-vlog kasi syempre for privacy, no? So may collective, no? Na collective advice ako, then gabi iisipin ko mabuti, tititig-titigan ko tong mga advice nila, no, dito sa yard natin, and wini-weigh in ko. Kaya we come up with this idea dahil nakikinig tayo. Yan, no? Yan idea, collective namin yan ni Boss Mar, no? Collective idea namin yan. Kasi para mabago yung sistema, gumanda yung sistema. 'Di ba? Ganun po 'yun, no? Kaya hindi nagbabago yung Pilipinas eh. If you don't want the system, then get out, then resign, o, 'di ba? Wala nagbago. 4 na dekada, ganun pa din. Okay? So ito po, incubation area na natin 'yan. All right? So bukas magbebenta po tayo ng quail eggs, pero kung meron pong kukuha ngayon, meron naman. Ayan, oh, ha? Dami yan, no? So, yung mga galing po dito na itlog, wala na pong laman yan, ha? Wala nang laman. Ay, pinamigay na po natin, no? Pinamigay na. Para at least, mapakinabangan pa, no? Yun yung iniisip ko. Mapakinabangan pa. So, siga itong mga lalaki rito, no? Ayan, sama-sama na sila. Kaya pinakawalan ko na rin po para at least masanay na sila, no? Na magkakasama. Ayan. Tsaka para may protector sa kanila. Once na may pumasok ng mga tandang dito, ang dami yan, no? Ilan ba yan? 12? 13 na tandang. Wala. Kawawa yung mga papasok dito na lalaki pag nagkataon, no? Mamamatay sa bugbog. Lalo yung mga asil, sanay sa bugbugan yan. Yan, no? So, tara magbukas tayo ng ilaw. Mamaya na, no? So, yan. Ang ating gustong ipaiwatig lang sa video na to na ililipat na po natin yung mga breeders natin dito. And then, para maayos, no? Maayos yung sistema po natin. Kaso nga lang baka itong bumbilya, basagin nila to, no? Ayan, no? Isipin natin mabuti. Kasi kapag may napisa na po dyan, wala na. Wala na tayong mapaglalagyan, no? Wala na tayong mapapaglagyan ng mga papisa natin. Kaya iniisip ko po kung dito natin ilalagay o dito. No? Kasi kung dito, mas maluwag. Mas marami silang pagkain, mas marami silang inumin. Tingnan nyo naman yan, no? PVC yan. Di 4 yata na PVC yan. Tapos pakainan nila, yan. Oh. Si Parlins na, ewan ko, di 4 rin yata yan. Ayan, no? Inuminan nila, no? Kahit 2 araw kang mawala, may inumin sila, no? May inumin sila. So yun, nakakalungkot lang kasi last day bukas, tapos dire-diretso na yan, no? Dire-diretso na yan, no? Na meeting, faculty meeting, tapos enrollment, tapos brigada planning, lahat wala, 'di ba? Kaya yun po, no? Kakalungkot lang. And yun, no? Itong DIY hydroponics natin, di po natin kakalimutan yan. Focus lang po kasi ako ngayon sa quail breeding and propagation. Ito hindi natin kakalimutan to. Gagawin pa rin po natin yan. Okay? Ito po, gagawin pa rin po natin. At dito po ang plan ko na hydroponic area natin. No? Hydroponic garden natin.
no? Yan, dito po. Yan, straight hanggang dyan, hanggang doon. No? Hopefully, sana po gumanda yung kita natin sa quail farming business po natin para at least madagdagan po natin to, no? Ng isa pang ganito, straight hanggang doon, no? Okay? Straight hanggang doon po. Di ba? Para kapag nag-resign tayo, meron na tayong libreng itlog ng pugo ng manok, libreng karne ng pugo ng manok, no? May lettuce na tayo, may kung ano-ano pa, no? Tanim na pipino, kung sakasakali, talong, di ba? At mabubuhay na po natin yung sarili natin. Promise po. Kahit araw-araw itlog kainin ko, walang problema eh. No? Kaya ko na. Ang iniisip ko lang po yung mga loan ko talaga. No, hindi ka naman, mahirap naman mag-resign na may mga loan ka. No, mag-over the counter ka, mahihirapan ka. Kaya nga susumikap po tayo, no? Para at least ay makapag-over the counter tayo paunti-unti. Dahil gusto ko na po talaga, sa totoo lang, promise po. Dahil sa health issues ko at saka health issues din ni mama, no? Ayan, no? Kaya minsan lumiliban tayo, no? Kaya ganun. Kaltas, tapos record mo pa, nakakainis, no? Hindi na tayo ganun sa dati. Well, hayaan na natin, ganun talaga, tumatanda, at saka may sakit na rin talaga tayo, no? Gusto ko na talaga mag-resign po, sa totoo lang. Kung may mag-finance ng lahat ng utang ko, tas sa kanya ko na lang babayaran, gagawin ko. Yes po. Bawa si ating ko, kaya pinsang ko, nag-offer na i-buy out ako. Buy out ako. Babayaran lahat ng utang ko, tapos sa kanila na lang mag-uunti-unti ng bayad, no? Sa lahat ng binayad nila sa mga loan ko sa GSIS, sa PLI. Pwede, gagawin ko talaga po. Ora mismo, resign ako. Promise. Tapos i-over the counter ko lahat yung utang ko. Tapos sa kanila na lang ako may utang, no? Kada buwan maghuhulog-hulog ka na magkano, no? Sana ganun, no? Ganun po sana. Nagkaroon pa kasi tayo ng mga loan dahil saan ba? Tong facilities natin. Yes po. At ngayon, hanggang ngayon, nagagamit natin, no? Facilities. And then, yung pabubong natin. Ayan. Safe na kami ni mama. Hanggan, no? Pero yan, di pa natin napadugtungan. Okay lang yan, no? Basta safe kami ni mama rito, no? Umulan, umaraw, no? May bumagsak man, meron tayong protection, no? Okay? So, ano pa ba yung mga niloan natin? Yun, yung mga final touches po natin ng ano. Bumili rin po ako ng tangke, bago yan, no? Tangke, tapos yung kabila, pinaayos natin, no? Bakod, no? Yung mga kalat-kalat dyan noon, pinagtatatanggal natin. Ano pa ba? Yun lang naman eh. Yun lang ba? Ayun, yung pinangpaayos po ng sasakyan, no? Gulong, bagong gulong, no? Nga lang, wala pang aircon yan. Yari tayo sa tag-ulan yan, no? Ayos lang yun. Basta't wag natin papabayaan tong quail farming business natin kasi pag ito napabayaan, walang papasok na pera. Promise po. Pag walang pumapasok na pera, wala tayong pampaayos at pambayad ng utang someday. Yan po, yun. Kaya ito yung bread and butter po natin sa ngayon, maliban sa sahod. No? Ito po. No? Isang 500 heads lang na RTL. 18,000 na po yun. No? Or 500 heads na day-old chicks. 20 isa. Magkano na yun, no? 20 times 500 nyo. Yun na po yung kikitain nyo agad, no? Di ba? Papapisak ka lang, no? Kaya, yun po, no? At syempre, sana makaipon-ipon. By next year pa tayo mag-over the counter pa unti-unti. Unahin ko si GSIS. Madali kasi magbayad. Pwede sa GCash, di ba? So, yun ang unti-untian natin si GSIS. Kasi madali magbayad, di ba? Tapos, after natin kay GSIS, sa PLI na,
Isa lang naman ng utang natin sa producers. So, yun ang unti-untiin natin, magbawas na magbawas, no? Over the counter. Alright? So, yun lang po. God bless sa ating lahat. Peace.